Pitong Pinoy ang sugatan matapos tamaan ng drone attack ng Iran ang sinasakyan nilang barko ayon sa Department of Migrant Workers. Sabi po ni DMW Secretary Hans Kakdak, nagtamo ng mga paso sa katawan at nakalanghap ng gas ang 7 Pinoy. 4 ang nagtamo ng minor injuries at nasa ospital ngayon. Habang yung 3 maseryoso ang kondisyon ay nasa intensive care unit. Batay sa monitoring ng Global Ship Tracker na marine traffic, nasa Persian Gulf malapit sa United Arab Emirates ang container ship ng mga Pinoy mula May 4 hanggang May 5. Noong May 5 din, inatake ito ng Iran habang dumaraan sa Strait of Hormuz ayon sa kumpanyang nagmamay-ari sa barko. Tumanggi na silang magbigay ng iba pang detalye. Naglalagablab ang apoy na yan sa isang perya sa Tabasco, Mexico. Kita rin ang makapal at maitim na usok mula rito. Sumiklab ang apoy sa gitna ng isang concert na dinaluhan ng libo-libong tao. Hindi bababa sa 5 ang nasawi. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Mahigit 300 na ang nasawi sa Bangladesh mula Marso dahil sa measles outbreak. Ayon sa Directorate General of Health Services ng Bangladesh, mga bata ang karamihan sa mga nasawi sa tigdas. Dahil sa outbreak, naglunsad ng emergency vaccination campaign ang gobyerno para sa mahigit 1 milyong kabataan doon. Ayon sa World Health Organization, posibleng nagkaroon ng outbreak dahil nawala ang herd immunity ng populasyon matapos kumaunti ang mga nagpapabakuna nito pong mga nagdaang taon. Sa gitna ng mainit na panahon, hindi napigilan ng ilang residente na maligo at lumangoy sa Baseco Beach sa Maynila. Ang tanong, ligtas ba yan? Ang sagot ng DNR sa balitang hatid ni Oscar Oida. Aruba? Jamaica? No, it's Baseco. Sa init ng panahon, beach feels na beach feels para sa mga taga rito. Bakit nga naman daw lalayo pa? Lalabas ka lang ng bahay, makakapagtampisaw na. Press ang katawan mo, yung kalmante ka lang ganyan. Parang bumabalik ka sa pagkabata ba? Pag naliligo ka kasi, gamutin kasi yung dagat eh. Naliligo lang ako pag yung medyo mabigat ang katawan ko talaga. Ang mga bata, sisisid kung sisisid. May salbabida naman yung mga di gaanong confident. Si Nene, sinama pa si Bantay. At si Lolo, o diba? May beach umbrella pa. Pero wait, hindi ba't matagal lang ipinagbabawal ang paglangoy dito? Natsyempuan pa naming nananaway ang mga tauhan ng Coast Guard. Hindi ba sila natatakot sa dumi ng tubig? Natatakot din, sa katulad naming mahirap, wala nang takot sa Mercoview kasi nakasanayan na eh. Sa maraming taga rito, ito na ang pinakamalapit at abot kayang paraan para makapag-beach. Mahirap tuloy awatin ng ilan tulad ng mga apo ni Lola. Kaya mga bilin at diskarte na lang siya. Pagdating naman ng bahay, binabalawang ko sila. Huwag nilang anuhin ang bunganga ba, para hindi sila makainom. Once na makainom sila, siyempre ang bakterya maano yan. Nakakahinayang kung tutuusin na may ganitong biyaya sana ng kalikasan sa mismong Metro Manila. Kung di lang napabayaan, sana may ligtas ng languyan dito na di kailangan pagkagasusan. Nakaharap ang Baseco sa Manila Bay na dati nang iniutos ng Korte Suprema na i-rehabilitate ng iba't ibang ahensya ng gobyerno hanggang ang kalidad ay maging ligtas para sa paglalangoy. Nagpapatuloy ang mga hakbang para maabot yan. Pero sabi ng Department of Environment and Natural Resources, hanggang ngayon ay bagsak pa sa fecal coliform results ang Baseco Beach. Ibig sabihin, mataas pa ang level ng dumi mula sa tao at mga hayop, kaya bawal pang languyan o paliguan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang patay at nakabaon sa lupa ang isang babaeng senior citizen sa Bocod, Benguet. Sa salaysay ng isang saksi sa pulisya, nakita niya raw na may ibinabaon sa lupa ang anak ng biktima sa barangay Daklan.
Pinapunta raw ng saksi ang kanyang anak para tingnan yun at doon nakita ang bangkay ng 74 anyos na biktima. May mga nakita ring bakas ng dugo sa bahay ng senior citizen. Arestado ang kanyang anak na sinusubukan pang makuna ng pahayag. Arestado naman ang dalawang lalaki magkapatid na sangkot umano sa pagbebenta ng iligal na droga sa Haro, Iloilo City. Nasabat sa mga suspect ang 70 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 476,000 pesos. Habang isinasagawa naman ang inventaryo, tumawag sa pamamagitan ng video call ang amo umano ng dalawang suspect. Napagalamang person deprived of liberty ang nasabing amo na 3 beses na nakulong. Nagsagawa ng ground operation sa kulungan ng pulisya pero walang na-recover ng cellphone mula sa kapangalan ng PDL na amo umano ng mga suspect. Mariin din daw niyang itinanggi ang pakikipagtransaksyon sa mga suspect. Walang pahayag ang mga naarestong suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Patuloy naman ang investigasyon tungkol sa tumawag na amo umano ng dalawang suspect. From Sangre to Bathaluman. Yan ang bagong roles ng 2016 Sangre Sisters na ipinasilip sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre. Mula sa pagiging magigiting ng mga sangre, ngayon ay ganap na rin kayong mga bataluman. Goosebumps ang Encantadik sa Bathaluman transformation ni Amihan Kylie Padilla, Alena Gabby Garcia, Danaya Sanya Lopez at Pirena Glyza de Castro. Biro pa ng netizens online, promoted daw ang Sangres. Sabi ni Bathalumang Cassiopeia, played by Solen Yusaf, reward ito ng magkakapatid dahil sa kanilang kabayanihan para sa Encantadia. Isa pang plot twist sa episode kagabi, nabuhay muli si Lira Mikey Quintos at isinilang niya ang bagong sangre na si Ibrahima. Dapat ding abangan sa finale ang magiging kapalaran ni Mira Kate Valdez at ng mga bagong sangre. Mamaya na yan sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Maghihigpit ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga tindahan ng palamig sa lungsod para tiyaking ligtas siyang inumin. Ayon sa Manila City Health Office, kasunod po yan ng pag-aaral ng University of the Philippines, Manila, kung saan 12 palamig stall sa Tondo ang nakitaan ng drug-resistant bacteria. Ibig sabihin po niyan, hindi namamatay ang bakterya sa katawan ng tao kahit uminom siya ng gamot. Kabilang po sa mga plano ng Manila Health Office ang pagre-require ng certification na malinis at ligtas inumin ang tubig at yelong ginagamit sa palamig stalls. Tuturuan din daw ng hygiene protocols ang mga nagtitinda gaya ng paghuhugas ng kamay, tamang paghawak ng pagkain at inumin at wastong paglilinis ng mga lalagyan. Mag-iikot din daw ang Manila Health Office sa palamig stalls para sa libreng testing kung ligtas inumin ang palamig. Inakusahan ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa umano ng iligal na marine scientific research ang China sa West Philippine Sea. Sa kanila raw maritime patrol nitong Miyerkules, nakita nila ang Chinese vessel na Xiangyang Hong 33, mahigit 7 nautical miles mula sa Rosul Reef. Nagde-deploy raw ito ng bangka na nagpupunta sa mismong bahura na ayon sa PCG ay iligal na aktibidad. Base umano sa datos mula sa Dark Vessel Detection System ng Canada, palipat-lipat ang naturang Chinese vessel sa iba't ibang lugar sa WPS sa nakalipas na 3 linggo. Sabi ng PCG, tahasang paglabag ang mga yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon naman sa Chinese Embassy, normal at alinsunod sa international laws ang misyon nila sa West Philippine Sea. Sabi ng China Coast Guard, dapat itigil ng Pilipinas ang anilay harassment at propaganda na nakasisira sa reputasyon ng China. Wala pang reaksyon dyan ang Philippine Coast Guard. Samantala, may perfect bonding ang isang Pinay at kanyang anak mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Patunay raw silang learning can be fun. Basta haluan ito ng kaunting sprinkle ng magic. Not. No. Two. Cut. Two. Bit. Bite. Ay,
papel lang naman na may nakaprint na letra, pero para sa 3.5-year-old na si Jana, ito ay magic wand. Dahil kasi sa letrang E, nakabubuo siya ng bagong set of words mula sa mga nakasulat sa board. Kwento ng licensed teacher na si Ma'am Michelle Romano, isa yan sa kanyang mga paraan para gawing engaging ang phonics lesson ni Jana. Natuto na raw ang kanyang anak, nag-i-enjoy pa. Gusto raw ni Ma'am Michelle na maging inspirasyon siya sa kapwa parents. Kaya sa mga kapuso po riyan, pwedeng gawing bonding yan sa inyong mga anak this coming Mother's Day. Ang video ni Jana at Ma'am Michelle, 1.6 million na ang views. Trending! Inamin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na siya ang nagsabi sa Pangulo tungkol sa pagkakadetain ni dating Congressman Zaldico sa Prague, Czech Republic. 36 hours daw na detain doon si Ko. Galing daw sa Bureau of Immigration ang impormasyon na nakarating sa kanya. Sa pagpunta sa Czech Republic ng high-level delegation ng gobyerno sa pangunguna ni Justice Acting Secretary Frederick Bida na lamang wala na sa Czech Republic si Ko. He was detained for 36 hours. I was the one who informed the president of his capture. Pinadala si Secretary Bida at yung ambassador natin kagad doon. Anything that happened after my information to the president, hindi ko na alam.